And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nabisto kong pangalawa lang ako sa pinakamasakit na paraan. I decided to become independent, not because I can, but because of someone. Someone who I cannot believe. Who I cannot believe that will marry someone else. Hindi ako. Ako yung girlfriend. Itago niyo ako sa pangalang Jassy. I am 20 years old. I'm currently studying Bachelor of Science and Education. I'm on my 3rd year now. Laking Pilipinas ako, while yung dalawang kuya ko, laking Tokyo. Parehas sa mga magulang ko na Pinoy, pero dahil sa trabaho nila, nag-decide sila na mag-migrate doon. I was 15 years old nang magpaiwan ako dito sa Pilipinas. Then, grade 9 ako noon when I met Joseph. Naging mag-best friends kami. Then, nung grade 12, he asked me kung pwede siyang mamorma, manligaw, kung pwede niya ba ako maging girlfriend. Siyempre, hindi ko muna siya sinagot. Pinakikiramdaman ko naman yung sarili ko. Well, hindi ko naman may tatanggi na may nararamdaman ako sa kanya. Sa araw-araw ba naman naming magkasama, nagsilbing sandalan namin ang isa't isa. Lalong-lalo na noong mga panahong ang dami-dami naming problema. Fast forward, graduation came. I was the valedictorian. Wala ang parents ko, nakakalungkot. Buti na lang, one of my brothers attended my graduation. Siya ang sumama sa akin magmarcha. At siya ang nagsabit ng mga medalya ko. Masaya na rin ako. And then, pinakilala ko si Kuya kay Joseph. At ang introduction ko kay Kuya, Kuya, si Joseph nga pala, boyfriend ko. Yes, I told my brother na boyfriend ko na si Joseph. Nagulat nun si Joseph. Tiningnan niya ako at hindi maikakaila sa mukha niya na ang saya-saya niya. And then I whispered to him, "Oo, sinasagot na kita." Hindi naman raw magtataka si Kuya kung nagka-developan kami since kilala naman na rin nila na lagi kong nakakasama. Fast forward. In our first year in college, naging long distance ang relasyon namin ni Joseph. I was studying in Palawan while he was studying in Cebu. Pinilit ako ng mga kuya ko na umuwi sa Tokyo. Doon na lang raw ako mag-aral. Pero sabi ko, "It's okay kuya, kaya ko po. Kaya ko naman na." Ang alam nila kung bakit hindi ako sumasama ay dahil gusto ko na dito na lang sa Pilipinas talaga mag-aral. Convenience pa. Pero, ang katotohanan, ayaw ko lang talagang iwan si Joseph dito. Then, second year college came, medyo napadalang yung pag-uwi ni Joseph dito sa tirahan nila sa Palawan. At tuwing uuwi siya, para bang wala na yung dating excitement na makikita ko tuwing susunduin ko siya sa airport. Tamang ngiti lang siya at magbibigay lang siya ng isang halik sa noo. Naging malamig siya sa akin. Then, midterm exam ko noon. Kukuha na sana ako ng exam nang biglang may nag-text sa akin. Yung kaibigan niya from Cebu. Ang sabi, na-aksidente raw si Joseph at kritikal ang lagay. Hindi ko na inisip pa yung exam ko noong mga oras na yun. Agad kong sinabihan ng mga magulang niya. Lumipad ako agad-agad patungong Cebu. Sa eroplano pa lang hindi na ako mapakali sa sobrang kaba. Dasal ako ng dasal sa sobrang pag-aalala.
pagbaba ng Cebu, nakatanggap ako ng tawag kay mama from Tokyo. Hindi ko na naisipang pang sagutin si mama dahil sa pag-aalala ko kay Joseph. Hindi ko yun nasagot. At taranta akong naghanap ng sasakyan papunta sa sinasabong ospital ng kaibigan niya. Lalo pa akong umiyak nang mag-send ito ng litrato ni Joseph na naka-oxygen. At hindi na makilala si Joseph dahil sa natamong aksidente. Pagdating ko ng ospital, kabado akong nagtanong sa nurse kung saan yung ganong kwarto. At nung makita ko agad si Joseph, wala na akong pake kung pagtinginan ako ng iba. Kahit ang OA ko na. Hindi naman nila ako masisisi. Nagmamahal lang ako. Ayun, si Joseph nakahiga. Walang kamalay-malay. Nakaupo sa gilid niya ang isang babae na siguro ay mas bata sa akin. Naisip ko na ito siguro yung kaibigan nitong nagpadala sa akin ng picture niya. Base sa itsura nito sa FB. Hiningi ko kasi yung account niya sa FB para mas makita ko kung ano na nga bang lagay ni Joseph. Nangihina akong naupo sa tabi niya. Iyak lang ako ng iyak. Habang ikinukwento sa akin ng babaeng nagngangalang Roda ang aksidente. Maya-maya pa ay pumasok na ang isang babaeng maganda. Matangkad na buntis. Nagtataka akong tumingin sa kanya dahil umiiyak din to. Tiningnan niya ako tsaka niya ako niyakap. Tinanong niya ako, "Ikaw na ba ang kapatid ni Joseph?" Naguluhan ako. And I said, "Po?" At saka niya ako tiningnan sa mga mata ko. Nag-away kami ni Joseph dahil pinagbantaan ko siyang sasabihin sa girlfriend niyang tungkol sa amin at sa anak namin. Hindi ko alam na aabot sa ganito. Sabi niya bigla sa akin. Nanlamig ako ng todo sa mga sinabi niya. At nakita ko rin si Roda na nagulat sa sinabi ng babae. Teka, Ate Cha, hindi ko alam na yun ang dahilan. Sabi ni Roda sa babaeng kaharap ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko pero ang sakit. Umiyak ako nang dahil sa nalaman ko. Tiningnan ko yung babae, pati ang tiyan nitong medyo may kalakihan na. Nilingon ko sa huling pagkakataon si Joseph, tsaka ako nagpahid ng mga luhang walang tigil sa pagbuhos. At lumabas na ako. Sa una, hindi ko maigalaw ang mga paa ko. Para bang nanlalambot ang mga tuhod ko. Hanggang sa huminga ako ng sobrang lalim. At siguro, sa awa ng Diyos, binigyan niya ako ng lakas para makatakbo papalabas ng ospital na yun. Pabalik ako ng airport pauwi ng Palawan nang mag-vibrate ang cellphone ko. Hindi ko uli ito pinansin. Hanggang sa makabalik na ako ng Palawan. Ilang araw kong pinag-isipan ng ilang ulit. Si Joseph may anak na. At wala akong ibang gustong isipin kundi ang makasama lang ang pamilya ko. Gusto kong yakapin sina mama, papa, sila kuya. Hanggang sa naalala ko, meron palang tawag kanina sa akin si mama. Binuksan ko ang cellphone ko at nakita kong may in-email sa akin si mama. May natanggap akong scholarship mula sa Tokyo. At doon ginawa nila ng paraan para makapunta ako agad doon. I'm now in my 3rd year in college. Nasa Pilipinas uli ako dahil sa quarantine, inabutan ng pandemya. Nag-aalala ako sa naiwan kong pag-aaral sa Tokyo. Ewan ko, bahala na si Batman. At sa pagstay ko ng ilang buwan dito, hindi ko pa rin nakikita si Joseph. Siguro dahil ayaw na akong saktan pa ng tadhana. Ipinauubaya ko na siya.
Kahit ako pa yung sobrang nasaktan. Kahit alam kong ako yung una at original. Pero wala naman akong choice kundi gawin kung ano ang nararapat at mas nakabubuti. Muli, ako si Jassy at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.